Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayroon pa bang ibang katulad ang ating Panginoon? Ito ay isang magandang tanong para sa mga taong mayroon pang hinahangad na iba pang katulad ng Diyos na pwede nilang ihalin tulad sa kanilang pagsamba. Panginoon, ar-rububiyya, kung tawagin sa atin, pag-aaral hinggil sa pagiging isang Panginoon o isang tagapangasiwa o isang tagapaglikha o isang nangangalaga sa kalangitan at kalupaan at sa lahat ng nilalang. Ang tawag sa kanya ay Rabb. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya, mula sa maluwalhating Quran, sabi niya, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyan? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan at anuman ang nasa pagitan ng dalawang ito, wa ma bainahuma, sabihin ang buong kalawakan, ang kalangitan at ang kalupaan nito at anuman nasa pagitan nito, yun ay sasambahin mo, yun ang sasambahin mo. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Ibig sabihin, sambahin mo siya at manatili kang matatag, magtiis ka sa pagsamba o manatili ka, mas maganda siguro, manatili ka sa pagsamba mo doon sa Panginoon ng as-samawati wal ard at wa ma bainahuma. Siya ang dapat sambahin natin. Kaya dito, tinanong ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat isa, hal ta'lamu, mayroong ka pa bang alam lahu samiyan, sa kanya na mas mataas pa o na mas makapangyarihan pa kaysa sa kanya? May alam ka pa ba? Kahit sino tanungin mo dito, kahit mga non-Muslim, meron ka pa bang alam pag sinabi ko sa iyo, ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan at anumang nasa pagitan nito, ang siyang sasambahin, ang siyang makapangyarihan, ang siyang may kakayanan sa lahat ng bagay, ang pinagmumula ng lahat. Meron pa bang iba na mas mataas pa sa kanya? Isang magandang tanong sa bawat isa sa mga hindi mananampalataya. Ito ay isang hamon na dapat sagutin ng bawat isa. So wala. Siya ay walang anumang katulad sa kanyang sarili. Sa kanya ang pangalan, sa kanyang mga katangian at sa kanyang mga gawain. Walang kaparehas. Iisa ang ating Panginoon. Iisa ang ating Panginoon. Ang paniniwala na ang lahat ng nilikha, ang tanging nagmamayari, ang tanging may kontrol sa lahat ng bagay o nangyayari, ay tanging ang ating Panginoong may kapal lamang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang ating nag-iisang Panginoon. At siya lamang ang nag-iisang naglikha sa lahat ng bagay na nakikita ng iyong mata at mga bagay na hindi mo pa nakikita o nalalaman. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, mula sa maluwalhating Quran, Inna rabbakumullah, subhanallah, katotohanan, walang pagdududa na ang inyong Panginoon ay ang Allah. Bakit? Sabi dito, alladhi, siya, kasi ang alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Siya na naglikha ng as-samawat, yung mga kalangitan na nakikita natin sa kaitaasan, at ang malawak na kalupaan sa loob ng 6 na araw. At pagkatapos niyang ginawa yung mga yaon, thumma stawa alal arsh. At siya ay
lumuklok sa kalagayang siya lamang ang nakakaalam kung papaano nangyari, sa ibabaw ng kanyang luklukan o tinatawag na trono o yung throne, arsh sa Arabic. Pero mahirap na sabihin natin throne kasi ang nasa isip natin isang kursi, isang upuan. Isang uri ng luklukan na matayog ang luklukan na ito o kalagayan o lugar na kung saan nasa ibabaw siya nito. Ibig sabihin, kahit yung kanyang luklukan, nilikha niya yon, pero hindi siya doon nakaluklok. Siya ay nasa ibabaw nito. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabi niya, Yugshil layla wan nahara yatlubuhu hafithan. Yugshil layla wan nahara yatlubuhu hafithan. Parang napakahirap ipaliwanag. Ibig sabihin, binabalot niya ang gabi ng araw. At ito ay mabilis na nangyayari sa bawat takbo ng oras, kumbaga. Ibig sabihin, napagpapalit-palit niya ang araw, mula ang araw natatakluban ng gabi at ang gabi natatakluban ng araw at ito'y patuloy at patuloy na nangyayari. Mabilis ang pangyayari sa mga bagay na ito. Sabi niya, wasyamsa wal qamara wan nujuma. Inisa-isa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang asyams, ang araw, wal qamar, ang buwan, wan nujum, ang mga bituin. Musakharatin bi amrihi. Musakharatin ay bagay na pwede natin i-translate na hindi ito maaaring gumalaw o kumilos bi amrihin, maliban na lamang na mayroong utos ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang kumilos o gumalaw. Allahu Akbar. Alalahul khaliqu o alalahu khalqu wal amru, hindi baga wala ng pagdududa, wala ng tanong pa na ang paglilikha at pag-aatas o pag-uutos ng anuman ay si Allah lamang o kay Allah lamang galing. Sabi nito, Tabarakallahu Rabbul Alamin. Subhanallah. Napakamalwalhating Allah, ang Panginoong nag-iisa, ang Panginoon ng Rabbul Alamin. Ang Rabbul Alamin, ginagamit ito sa may mga akil. Okay? Yung Panginoon ng may mga buhay, mga jin, wal ins, Rabbul Alamin. Subhanallah. So, mayroon pa bang ibang Panginoon? Yan ang tanong natin niya. Mayroon pa bang ibang Panginoon matapos sabihin sa iyo ng ating maluwalhating Quran na ang Allah ang siyang nangangalaga ng kalangitan at kalupaan? May isang aya na nagbibigay ng paghihigpit o babala. Ang pagpapaalala sa mga biyayang ating natatanggap. Sinabi nila, Ya ayuhan nas, buong sangkatauhan. Sabi niya, Ya ayuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaikum. O sangkatauhan, Muslim o hindi Muslim. Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, udhkuru ni'matallahi alaikum. Alalahanin ninyo, isipin nyo naman ang mga biyayang ibinigay ng Allah sa inyo. Ano man yung pag-aari natin, galing ito sa ating nag-iisang Panginoon, ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ang ating sarili, ang ating kalusugan, tulad ngayon sa nangyayari sa atin sa panahon natin ngayon na may coronavirus, ang lahat ng bagay na nangyayari ay nasa under ng kontrol ng ating nag-iisang Panginoon. Sabi niya, alalahanin nyo, isipin nyo, magmuni-muni kayo sa mga biyayang natatanggap nyo mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hal min khaliqin ghairullah? Sabi niya, meron pa bang nilikha o manlilikha maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala? Yarzuqukum minas samai wal ard. Biniyayaan niya kayong lahat mula sa kaitaasan, sa kalangitan, sa kalawakan, hanggang sa kalupaan.
La ilaha illa huwa. Walang ibang karapat dapat sambahin maliban sa Kanya, sapagkat Siya ang nagbigay sa inyo ng lahat ng bagay na ito. Fa anna tu'fakun. Sabi dito, papaano nyo pa ibinabaling ang pagsamba mula sa Kanya patungo sa iba? Matapos ninyong tanggapin ang mga biyayang ito mula sa kalangitan at mula sa kalupaan, Siya na Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Fa anna tu'fakun, sabi niya, papaano nyo pang nagagawa na ang pagsamba ninyo ay ibinibigay nyo sa iba? Sa mga Diyos-Diyosan, sa mga santo, sa mga anghel, mga propeta na sinasamba nyo. Ito yung gustong ipahiwatig sa atin dito, na meron pa bang iba na dapat mong sambahin? Meron pa bang iba? Subhanallah. Dapat mag-isip ang tao. Sino ba ang may mas mahusay in terms sa, o sino ang pinakamahusay na manlilikha? Yung sinasamba nyo na may mga imahen, o yung mga anghel na kilala nyo na hinihingian nyo ng tulong o mga propeta, o ang Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tingnan natin. Binigyan tayo ng isang mithal kung papaano nilikha ng ating nag-iisang Panginoon ang tao. Sabi dito, وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقَنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقَنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ أو أحسن الخالقين. Subhanallah. I-translate natin bawat isa. وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Sabi niya, at katiyakan, nilikha namin si Adam. Actually, si Adam a.s. ang tinutukay sa tafsir na ito. Mula sa putik na nagmula sa lahat ng uri ng kalupaan. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. At pagkatapos, ay nilikha namin ang kanyang lahi mula sa nutfa. Ang nutfa, ito ay mula sa similya ng mga kalalakihan na lumalabas sa kanilang mga sulb o mga gulugod. At ito ay nananatili sa ligtas na lugar sa mga sinapupunan ng mga kababaihan. Subhanallah. Sabi niya, ثُمَّ خَلَقَنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقَنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Pagkatapos ay ginawa namin ang nutfa na alaka. Ang alaka, ito ay namuong dugo na kulay pula, malapot. Pagkatapos sinabi ni Allah, ginawa namin ang alaka pagkalipas ng 40 araw na maging mudga. Mudga, ito ay isang uri ng laman na ito ay kapirasong laman na kasing dami ng isang subo, maliit lang siya, na parang may mga kagat sa gilid. Pagka parang siguro, kung magat ka ng isang candy, kinagat mo gano'n, malalaman mo yung ganun-ganun na bakat ng ngipin mo eh. Pagkatapos, ginawa namin ang malambot na laman na ito na buto. At saka namin dinamitan ang butong ito ng laman. Subhanallah. Pagkatapos ginawa namin ito na isang panibagong nilikha sa pamamagitan ng pag-ihip sa kanya ng kaluluwa. Sa makatuwid, subhanallah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Luwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang ahsanul khaliqin, ang pinakamagaling at pinakaganap sa paglikha ng lahat ng bagay.
So, sino ang may pinakamahusay na manlilikha? Yung ginawa mong imahen o mga Diyos-Diyosan o ang Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma? Ang Panginoon ng kalangitan, ang Panginoon ng kalupaan, at ang Panginoon ng anumang bagay na nasa pagitan nito. Allahu Akbar. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, sabi niya, inna min asyaddin nas adhaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Sabi niya, katotohanan, walang pagdududa na ang taong may pinaka masidhi, nakakatakot at napakatinding kaparusahan na makakatanggap sa araw ng paghukom ay ang musawwirun, yung taong gumagawa o naglililok ng mga Diyos-Diyosan, kasama na doon ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan na yaon. Sinabi rin ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, inna ashaba hadhihi suwarin ladina yasna'unaha yu'adzabuna yawmal qiyamah. Sabi niya, yung mga tao na gumagawa nito, na nagpa-fabricate nito, merong company na nagpa-fabricate ng Diyos Hindi yung Diyos natin na tinatawag, yung mga Diyos-Diyosan. So pag ni-registered nga nila ang kanilang company, hindi ko pa, Mushrik Fabrication Company, pwede, no? O Mushrikuna, kasi marami sila. Al-Mushrikuna Wood Factory. Kasi saan ba galing ang mga Diyos-Diyosan? Di ba sa mga wood? Unless na gumagamit ka ng metal. So, Al-Mushrikuna Metal Fabrication for God. Di ba? So, sila ng mga gumagawa nito, mga fabricator, may matindi silang katanungan sa araw ng paghuhukom. Sasabihin sa kana, yuqalu lahum, ahyu. Buhayin mo yung ginawa mo. Ahyu ma khalaqtum. Buhayin mo yung ginawa mo. Katotohanan, hindi na kayang buhayin yung ginawa nila. Allahu Akbar. Ito'y isang matindi dapat na nag-iisip ang bawat isa. Sino ba ang Panginoon? Sino ba ang dapat na sambahin? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi mulku as-samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. Sa construction ng grammar na ito, kapag nauna ang tinatawag na muta'alliq bil khabar, muqaddam, ay merong exclusivity na kahulugan. Walillahi. Pag sabi mo alhamdulillah, ang lahat ng papuri at papasalamat ay para kay Allah. Pero may naririnig ka, walillahil hamd. Magkaiba. Alhamdulillah. Yung isa naman, walillahil hamd. Kapag ginamit mo ang alhamdu, sa normal sentence, alhamdu, yan ang iyong mubtada, alhamdulillah. Muta'alliq bil khabar kasi siya ay jar wa majrur. So, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah. Pero pag sinabi mong walillahil hamd, magkaiba yan. Merong malaking pagkakaiba. Sapagkat pag sinabi mong walillahi, para lamang talaga, wala nang pagdududa pa, kay Allah ang alham. Para lang sa Kanya, may exclusive. Wala nang iba. Walang nagmamayari, walang pwedeng kumuha nito, walang pwedeng tumanggap nito, maliban kay Allah. Lillah, walillahi alhamd. Ang lahat ng hamd, ang lahat ng pasasalamat at papuri, para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganong katindi yung grammar kapag inuna mo ang muta'alliq bil khabar. Dito sabi niya, walillahi, tanging kay Allah lamang, wala nang iba pa. Wala nang pwedeng sumausaw pa dyan o mag-attempt pa. Wala ka nang pwede pang isipin pa. Kaya lang talaga, ang mulku samawati wal ard. Subhanallah. Ang paghahari, ang pamamahala, ang pamumuno, ang pangangasiwa ng kalangitan at ng kalupaan. Wallahu, at si Allah ala kulli syai'in qadir. Sa lahat ng bahagay ay makapangyarihan. Kataas-taasan, napakalakas. Yan ang ibig sabihin ng ating aya. Sabi niya, sa mga tao na
nagdududa pa hanggang ngayon hinggil sa pagiging iisa ang Panginoon, sabihin mo sa kanila, pinasasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, Qul, man biyadihi malakutu kulli shay. Sabihin mo, nasa kaninong kamay ang pag-aatas ng lahat ng bagay at kanino nagmumula ang lahat ng kabuhayan. Wa huwa yujiru wala yujaru alayhi. At siya ang tagapangalaga ng sino mang humihingi ng kalinga at walang magiging tagapagtanggol ang sino mang nais niyang wawasaking in kuntum ta'lamun. At hindi mailalayo ninuman ang anumang masama na itinakda ni Allah kung ito ay batid lamang ninyo. Subhanallah. Kaninong kamay ang pag-aatas ng lahat ng bagay? Mga nangyayari sa atin ngayon, worldwide, pandemic yung nangyayari sa atin ngayon. Kanino galing, sino ang nagkokontrol at nagpapahintulot ng mga bagay na ito? Maliban sa nag-iisang Panginoon, ang Rabbus samawati wal ard, wa ma bainahuma. Subhanallah. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga matitigas ang ulo, sabihin mo sa kanila, sa mga hindi naniniwala na iisa ang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku sam'a wal abasara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyiti minal hayy wa may yudabbirul amra. Sabihin mo sa kanila, itanong mo sa kanila, sino ang nagbibigay ng kabuhayan sa inyo mula sa kalangitan sa mababagitan ng pagpapababa niya ng ulan o ano pa man yung mga biyaya na galing sa kitaasan at mula sa kalupaan sa pamamagitan ng pagpapatubo niya ng iba't ibang uri ng mga pananim at mga puno na ikinabubuhay ninyo o ano man mga bagay pa na extract natin sa bundok ito. At ibang uri ng mga pananim o mga puno na ikinabubuhay ninyo, sabi dito, kaya o kayo at ang inyong mga inaalaga ang hayop. At sino ang nagmamayari ng mga pinakikinabangan ninyo? Kayo at ang mga iba pa. Na pandinig at paningin. At sino ba ang kumukontrol na nagmamayari ng buhay at pagkamatay sa buong daigdig? Sino ang may kontrol ng buhay at ng kamatayan dito sa buong daigdig? At sino naman ang nagsasanhi ng pagkakaroon ng buhay sa mga walang buhay at kamatayan sa mga may buhay? Sa mga walang buhay, halimbawa ang isang tao ipinanganak, sino ang nagkokontrol sa kanya? Sino nagbibigay ng buhay sa kanya? Tinatanong ito ni Allah sa kanila. At sino ang nangangasiwa sa kalangitan at kalupaan? Subhanallah. At sa mga nasa loob nito at sa inyo at sa lahat ng mga nilikha. Napakagandang katanungan. Sino ang mga nagkokontrol ng lahat ng ito? Sinabi ito walang pag-aalinlangan, sasabihin nila, fasayakuluna Allah. Pag na-corner mo sila sa ganyang katanungan, ang sasabihin nila, Allah. Ano ba ibig sabihin ng Allah sa Arabic? Kung kukunin mo ang mahabang translation niya sa Tagalog, ang Allah, ang ibig sabihin ay ang nag-iisang tanging walang ibang karapat-dapat na sambahin maliban sa Kanya ang nag-iisang Panginoon, ang nag-iisang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Allah sa mahabang kahulugan. Okay? Kahit hanapin nyo sa Google ang kahulugan nun. Kung gayon, sabi dito, afala tattaqun? Hindi ba kayo natatakot sa parusa ni Allah? Kung sakaling kayo man ay sumamba sa iba, hindi kayo natatakot sa Kanya? Siya nagbigay sa inyo ng lahat ng bagay na ito. فَذَلِكُمُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا ضَلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. Ganito ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang inyong Panginoon. Dapat nating malaman mula sa mga narinig nyo na ganun
kalaki o hindi pa nga natin kayang ipaliwanag ang lahat ng kanyang kadakilaan. Pero ayon sa aya na ito, tinatanong niya, at kung ano man yung mga sagot mo, isa pa lang yun sa mga maliit niyang kakayanan o katangian. Sabi niya, ang inyong Rab na tagapaglikha ng makatotohanan na walang pag-aalinlangan, na bukod tangi na may karapatan lamang na sambahin, na wala siyang katambal, na kung kaya mayroon pa bang kaiba sa katotohanan maliban sa pagkaligaw? Ngayong nalaman mo o nabasa mo o narinig mo ang katotohanan hinggil sa kahulugan ng Panginoon, anong katangian ng Panginoon, meron pa bang kaiba sa katotohanan maliban sa pagkaligaw? Kung hindi mo tatanggapin ito, ibig sabihin, tanggapin mo sa sarili mo na ikaw ay nasa pagkaligaw. Paano ninyo itinutuon ang pagsamba sa iba sa halip na para lamang sa Kanya? Yun yung ayang pinakahuli kanina. Fa'anna tusrafun. Alam mo na merong Panginoon na nag-iisa. Paano mo pa rin ginagawa hanggang sa mga oras na ito na ikaw ay sumasamba sa iba, na itinutuon mo ang pagsamba, pasasalamat, pagpupuri sa iba, maliban dun sa sinasabi nating Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Paano na? Kung tatanungin mo ang ibang tao o tatanungin mo ang mga musyrik o mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, kahit sino tanungin mo, sabi ni Allah, tanungin mo sila, wa in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda, sino ang gumawa ng kalangitan at ng kalupaan? Mag-iisip sila. Hindi sila mag-iisip masyado. Of course, ang nag-iisip tagapaglikha. So, la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Ito ang ibibigay nilang sagot. Hindi masabihin sa iyo na literal na Allah, dahil hindi nila tatanggap ang kahulugan ng Allah. Pero sabihin nila sa iyo, ang al-aziz, ang kataas-taasan at ang punong-puno ng karangalan, ang ganap na makapangyarihan sa kanyang kaharian, ang al-alim, ang ganap na nakakaalam sa kanyang mga nilikha at sa anumang bagay na nakapaloob dito at walang anuman ang naililihim sa kanya. Yun ang sasabihin nila sa iyo. Yun ang naglikha ng as-samawati wal ard. Yun ang lumikha ng kalangitan at kalupaan. Subhanallah. Ang makatuwirang dahilan na kung bakit ang tagapaglikha natin ay isa lamang. Merong isang makatuwirang dahilan. Paano mo masasabi na iisa lang talaga ang Panginoon bilang panghuling aya na pwede natin ibahagi? Ang topic na to ay may kinalaman sa Tauhid ar-Rububiyyah. Kapag ang Panginoon ay merong kasama, may anak, may tatay, may nanay, since na lahat sila ay may kapangyarihan sa mundo, posibleng mangyari na kukunin nila ang kanilang mga nilikha at gagawin nila ang gusto nila. Kasi may kapangyarihan sila eh. Walang pinagkaiba sa mga hari. Ang hari ayaw niya na agawin ang kanyang trono at gusto niyang ipatupad ang gusto lamang niya. So, at makita mo, ang iba't ibang bansa may kanya-kanyang leader. So, hindi mo pwedeng pakilaman yung kanyang pangangasiwa, hindi mo niya pwedeng pakilaman pangangasiwa mo. So, may kanya-kanya silang pinangangasiwaan sa iba't ibang lugar. So, ang mundo, consider as isang mundo na isang pangangasiwa. Kung dalawa ang nangangasiwa, tatlo, sinasabi yung Trinity, o apat, may Espiritu, may Santo, may Nanay, may Propeta pa, na kanya-kanya silang pangangasiwa, magkakagulo-gulo ang sitwasyon natin sa mundo. Maglalaglagan maaari ang mga bituin, hindi na magbibigay. Kung sasabihin nung isang Panginoon na ayaw ko munang magbigay ng araw ngayon, sabihin, hindi, ilagay mo kasi kailangan kong bigyan ng araw yung aking mga tagasunod. So magkakagulo't magkakaaway-away. Alhamdulillah, hindi ito ang nangyayari. At hindi ito talagang hindi ito ang nangyari. Okay? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ating Panginoon nag-iisa, Mattakhadallah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kumuha ng kanyang anak. Hindi kumuha ng anak. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kumuha ng anak.
Sabi dito, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Hindi siya kumuha ng anak o hindi siya nagkaanak at wala rin siyang kasama sa pagkapanginoon. Sabi niya, idan, kung gano'n ang mangyayari kasi, ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Katulad ng mga iniisip ng ibang tao. Sabi niya kung magkagayon kasi, napaganda. Kung natin yung magandang hindi nagkaroon ng Allah ng sariling anak at walang sino mang Diyos na sinasamba bukod sa Kanya dahil walang pag-aalinlangan kung maraming Diyos na nararapat sambahin ang bawat isa, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang bawat isa sa kanila iibubukod ang anumang kanyang nilikha at mangyayari ang paglalaban-laban sa pagitan nila na tulad ng mga naglalaban-laban na mga namumuno rito sa daigdig at masisira ang sistema ng mundo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon natin, ay malayo sa mga ganoong katangian. Luwalhati sa Kanya na kataas-taasan na Siya ay ligtas sa anumang kanilang itinatanggi sa Kanya na pagkakaroon ng katamban o di kaya pagkakaroon ng anak. So yan ang isa sa mga bagay na rational na pwede natin sabihin. At ibinigay na rin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ayat na mula sa maluwalhating Quran. Na ang Allah hindi kumuha ng anak at hindi nagkaroon ng kasamang sa Kanya na isa pang Panginoon. Sabi niya, sapagkat kung 2 o 3 ang Panginoon na yan, mag-aagawan sila sa posisyon. Hindi yun ang napakalayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga inaatang nila sa ganun. So walang 2 Diyos, walang 3, walang 4. Isa lang ang ating Panginoon, ang tanging dapat sambahin. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.